May mga bagay sa baryo namin na hindi ipinapaliwanag ng lohika, kundi ng takot. Ako si Dodong, 12 taong gulang. Sa baryo namin, ang umagay para sa manok at ang gabi para sa dasal. Pero ngayong gabi, ang dasal ay tila hindi na sapat. Earlier that week. Dodong, sabayan mo ako sa manukan. Baka may sumuot na daga sa ilalim ng kulungan, utos ni Lola Flor, bit-bit ang lamparang digas. Mula pagkabata, sa manukan na rin ako halos lumaki. Sa loob ng 10 taon, walang araw na hindi ko nakasama si Lola Flor at ang mga alaga naming manok. Pero nitong mga huling araw, parang may bumubulong sa dilim. Hindi ako sigurado kung guni-guni lang o may bumabagabag na talaga. Lola, tanong ko habang naglalakad kami sa gitna ng madamong bakuran, bakit po bigla na lang nawala si Aling Ditas? Sumama raw sa anak niya sa Maynila, sagot niya, pero baka sa tono niya ang pag-aalinlangan. Pero hanggang ngayon wala pa ring tawag. Wala ring pamamaalam. Tumigil siya sa harap ng kulungan. Tumahimik ang paligid. Napatigil din ako nang mapansin kong lahat ng manok ay tila nakatingin sa isang direksyon, sa madilim na bahagi ng damuhan. Tahimik. Parang may inaantay. Tara na, apo, mahina niyang sabi. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Good morning, Dodong, sigaw ni Kuya Mike, ang pinakamalapit kong kaibigan sa manukan. Tignan mo, bago kong panabong. Regalo daw sa akin ni Doña Dolor. Dahan-dahan kong nilapitan ang hawak niyang manok, kulay itim, makintab ang mga balahibo, at tila masyadong matalim ang tingin. Parang hindi ito hayop, parang may isip. Doña Dolor, bakit ka naman niregaluhan ng panabong? Tanong ko, kinakabahan. Ngumiti si Kuya Mike, pero maihalong kaba ang kanyang mga mata. Sabi niya, para sa ikaunlad mo. Ayos di ba? Hindi ako nakasagot agad. Ang pangalan ni Doña Dolor ay hindi basta binabanggit sa mga bahay dito. Siya ang nagmamay-ari ng manukan sa kabilang dulo ng baryo, isang mansyon na bihira naming makita kundi mula sa malayo. Mayaman, maputi, laging nakaitim, at may presensyang parang laging nanonood, kahit wala naman sa harapan mo. Kilalanin mo si General, sabi ni Kuya Mike. Yan ang pangalan niya. Mabagsik yan. Pagkabitaw niya sa tali ng manok, tumakbo ito saglit at huminto sa harap ko. Hindi tumuka, hindi rin umalis. Tinitigan lang ako, diretsyo. Hindi manok ang tingin ko sa kanya, kundi parang isang taong nagmamasid. Mingming, bulong ko sa pusa kong kulay abo, napansin mo ba si General? Hindi siya katulad ng ibang manok. May mga tingin siyang mabigat. Umiling ang pusa. Pero nang biglang dumaan sa harap ng bintana si General, nanindig ang balahibo ni Mingming. Tapos, bigla siyang tumakbo palayo at nagtago. Sa kabilang dako, sa loob ng malamig at katahimikan ng mansyon, may isang boses na bumubulong. Isa pa lang ang napipitas. Marami pa ang maglalaho. Sa tabi ng bintana, nakatayo si Doña Dolor, hawak ang isang lumang larawan ng isang sabungan. Sa tabi niya, si Ate Jenny, tahimik, nanlilisik ang mata, at tila may inaabang ang sumiklab. Isang linggo na mula nang dumating si General, ang misteryosong panabong ni Kuya Mike. Sa loob ng panahong iyon, 3 sunod-sunod na laban ang napanalunan niya. Walang galos, walang pagod, parang hindi man lang nasugatan. Dodong, tawag ni Mike habang sinasabon ang katawan ni General. May laban ulit tayo bukas. Malaki ang pusta. Dadalo pa raw ang mga taga-kabilang baryo. Tumango lang ako. Hindi ako makatingin ng diretsyo sa manok. Tuwing nakakasalubong ko siya sa kulungan, parang sinusundan ako ng tingin niya, parang alam niyang may iniisip ako tungkol sa kanya. Sigurado ka bang gusto mo yan, kuya? Tanong ko. Parang sobra na yung sabong. Mula umaga hanggang gabi, yun na lang inaatupag mo. Napangiti siya pero hindi gaya ng dati. May lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Alam kong hindi ito gusto ni Lola mo, pero ito lang ang nagbigay sa akin ng halaga. Ng pangalan. Flashback. And memory flickers in Dodong's mind. Mike, once jester in the village, loud at thief peers for his weak manok, his failed bets. General changed that. Ngayon siya na ang bida.
Back to Dodong, lying in bed, eyes wide open. Lola, sabi ko habang pinupunasan ang mesa, bakit po parang hindi mo gusto si General? Huminto sa paglalampaso si Lola Flor. Matagal siyang nanahimik bago sumagot. Hindi lahat ng ginto ay tunay, Dodong. Minsan, ang kinang ay paraan para bulagin ka. Pero panalo po siya. Wala pa siyang talo, sagot ko. Yun nga ang masama. Walang panalong walang kapalit. Tahimik muli ang paligid. Hanggang sa dahan-dahang may marinig kaming kaluskos mula sa labas. Dumungaw ako sa bintana. Walang tao. Pero si Mingming, nakatayo na, nakataas ang buntot, naglalakad pa atras. Hindi ko alam kung ano ang paparating. Pero mula sa tingin ng manok, sa pagkilos ni Ate Jenny, sa katahimikan ng gabi ramdam kong mailihim ang baryo namin na gustong kumawala. At kami ni Lola kami ang una nitong susubukin. Isang liwanag ang nasagap ng mata ko, isang anino sa gilid ng kulungan ng panabong. Dahan-dahan akong lumapit. Nang sumilip ako sa sulok, nakita ko si Ate Jenny, tahimik, nakayuko, hawak ang maliit na sisidlang gawa sa bao. Ate, tawag ko. Napalingon siya agad. Dodong, Anya, malamig ang boses, huwag kang lumapit. Ano pong ginagawa niyo? Wala kang dapat alamin. Bumalik ka sa loob. Hindi ako makagalaw. Nang masipat ko ang sisidlan, may dugo sa gilid nito. Mabilis siyang umalis, iniwan akong nakatayo roon, natitigilan. Ito na, sigaw ng announcer. Ang pambato ng ating sariling si Mike si General. Lahat ay sumisigaw. Nakikisigaw din ako, pero hindi dahil sa tuwa. Dahil sa kaba. Ang kalaban, isang puting manok. Maliksi. Matangkad. Pero nang magsimula ang laban, isang iglap lang, isang sipa ni General, bagsak agad ang puti. Tahimik. Tapos, sigawan. Nanalo si Mike. Muli. Pero ako, parang hindi ako humihinga habang pinagmamasdan si General. Sa loob ng ring, nakatayo siyang parang hari. Pero pagtingin ko sa mata niya, hindi manok ang nakita ko. May kung anong dilim. May kapangyarihang hindi sa kanya dapat. Later that evening, Dodong writes in his notebook Kiss Candlelight. Bakit hindi ako natutuwa sa tagumpay ni Kuya Mike? Bakit parang may bumabalot na takot tuwing tumititig si General? Hindi ba dapat masaya ako? Tumigil ako sa pagsusulat. Sa dilim, nakita ko si Mingming nakatayo sa pintuan. Ang mga mata niya nakatutok sa labas. Sinundan ko ang tingin niya. Sa lilim ng mga punong mangga, may pares ng mata. Hindi kay Mingming. Hindi rin kay General. At doon ko unang narinig ang boses na hindi sa tao, hindi mo kami kayang pigilan. A storm brews. Thunder murmurs from afar as Dodong tiptoes outside, flashlight in hand. He's alone. Hindi na ako nakatulog. Ang boses sa dilim, ang titig ni General, ang malamig na kilos ni Ate Jenny, lahat naglalakbay sa isip ko tuwing pinipikit ko ang mga mata ko. Kaya heto ako, gabi na naman, may dalang ilaw at kaba. Ang hangin ay mabigat, parang may bumubulong sa mga dahon. Tahimik ang kulungan ng manok, ngunit may nararamdaman akong kakaiba. Lumapit ako sa likod bahay ni Kuya Mike. Mula sa liwanag ng buwan, kita kong bukas ang kulungan ni General. Wala siya. Wala siya. Napaatras ako, pero hindi pa man ako nakakalayo. Isang anino ang gumalaw sa likod ng punong mangga. Isang lalaking nakatayo hindi. Isang nilalang. Tila kalahating tao, kalahating ibon. Mahabang mga kuko. Mapuputing mata. At sa ilalim ng kanyang mga pakpak, isang bagay ang bumubulwak. Dugo. Dodong. Muntik ko nang mabitawan ang flashlight. Si Ate Jenny. Ano nang ginagawa mo rito? Sigaw niya, ang tinig niya ay hindi boses ng tao sa mga sandaling iyon. Malamig. Matulis. Si General hindi siya, umalis ka na. Umuwi ka na bago pa maging huli ang lahat. Tama na, sigaw ko. Anong meron sa manok na yan? Sabihin mo. Suminghap siya.
Isang matagal na katahimikan ang lumusot sa pagitan namin. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi lang manok si General, bulong niya. Isa siyang bantay. Isinumpang nilalang. Tagasagap ng talo at tagahatid ng kaluluwa. The next morning. Inside Dodong's home. Lola Flor prepares concoction of herbs. Her hands tremble. Lola, umupo ako sa tabi niya. Totoo ba ang lahat? May kwento ba sa pamilya natin tungkol sa mga bantay? Dahan-dahan siyang tumango. Noong kabataan ko, may sabungero sa kabilang baryo. Laging panalo. Laging may nawawala. Hindi man siya umamin, pero isang araw natagpo ang patay sa sariling kulungan, putol ang lieg at sa tabi niya, isang itim na tandang na umiiyak parang bata. Kinilabutan ako. Anong nangyari sa manok? Hindi na nakita ulit. Hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot, ang kwento o ang ideyang muling bumalik ang halimaw sa manok na ito. Sabungan, later that day. Excitement is electric in the air. The crowd is buzzing. Doña Dolor sits on a velvet chair at the back, smiling faintly. Pagdating namin sa sabungan, iba ang pakiramdam. Hindi na ito parang laro. Parang piyesta na mailamay. Kuya Mike, sigaw ng mga tao. Pambato na ng bayan. Pero ang mukha ni Kuya Mike, maputla. Parang wala sa sarili. Sa ilalim ng kanyang mga mata ay may itim na guhit. Hindi ko alam kung dahil sa puyat o sa sumpa. Nasa kamay niya si General. Tahimik. Kalmado. Pero nang magtagpo ang paningin namin, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang sinisilip niya ang kaluluwa ko. Parang gusto niyang pumasok. After the fight. Another victory. The crowd erupts. But something is wrong. Nang matapos ang laban, muli siyang nanalo. Pero nang umuwi kami, isang balita ang sumalubong sa amin, wala pa ring balita kay Mang Encho. Nawawala siya simula kagabi. Bigla akong nanghina. Si Mang Encho ang nakalaban ni Kuya Mike. That night, Dodong confronts Kuya Mike under the pale yellow light outside their house. Kuya, sabi ko, mahina pero matatag. Sa tingin mo ba normal to? Hindi siya sumagot. Bakit lahat ng nakakalaban mo nawawala? Ilan na ba sila, kuya? Tahimik. Hanggang sa bigla siyang sumabog. Hindi ko alam, sigaw niya. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero hindi ko na siya kayang itapon. Hindi ko na siya kayang bitiwan. Itinaas niya si General. Tumitibok-tibok ang katawan ng manok parang may sariling buhay. Parang may hawak sa kanya. Dito ko unang nakita kung paanong hindi lang katawan ang kayang sakupin ng dilim. Pati puso. Pati dangal. At kung hindi kami kikilos baka lahat kami sumunod sa mga nawala. Thunder rumbles again in the distance. A storm is coming. The entire village is tense. Hindi na mabura sa isip ko ang itsura ni Kuya Mike kagabi. Hawak si General na para bang hindi manok kundi ang mismong dahilan kung bakit siya humihinga. Parang adik sa tagumpay, kahit alam niyang may kabayaran ito. Ngunit ang mas masakit, hindi lang siya ang nawawala sa sarili. Unti-unti ring nawawala ang kuya na minahal ko noon. Inside the manukan, Dodong and Lola Flor prepare a strange ritual, bowls of salt, dried leaves, and a bottle of black oil. Lola, tanong ko habang iniikot ang asin sa basang kawayan, sigurado po ba kayo na makakatulong to? Hindi ito kasiguruhan, apo. Pero panimula ito ng paglaban. Nakahilera sa harap namin ang mga sangkap, isang uri ng lumang albularyong proteksyon. Ayon kay Lola, ito raw ay pangontra sa mga nilalang na hindi na matatawag na hayop. Kapag tuluyan ng sinakop ng nakoy ang katawan ng tao, hindi lang lakas ang nawawala sa kanya, pati kaluluwa, paliwanag niya. Later that night, Kuya Mike is found outside the sabungan, alone. Eyes sunken, skin pale. Dodong finds him there, trembling. Kuya!
Nilapitan ko siya. Nakaupo siya sa putikan, yakap si General, tila umiiyak. Hindi ko na alam, Dodong. Hindi ko na alam kung ako pa to. Tuwing natutulog ako, nananaginip ako ng dugo. Tuwing nananalo ako, may nawawala. Hinawakan ko siya sa balikat. Itapon na natin siya, kuya. Ibalik natin kay Doña Dolor. Sabihin nating ayaw na natin. Baka sakaling hindi pwede. Mahinang bulong niya. Kahit anong gawin ko, hindi ko na siya kayang iwan. Flashback-style voiceover, Lola Flor speaking to Dodong over a montage of fading villagers, missing posters, silent sabungans. Ang taong nasapian ng taksil na tagumpay ay para nang niluto sa apoy. Habang nilalasap niya ang sarap, unti-unti siyang naupos. At sa huli, ang natitira na lang ay abo. Dodong visits the mansion of Doña Dolor. It's quiet. Too quiet. He walks through the garden until he sees her sitting by a fountain, sipping tsa. Donya, buo kong sabi, ano talaga si General? Napangiti siya. Hindi tulad ng ngiti ng taong masaya. Ngiti iyon ng taong may hawak ng sikreto mo bago mo pa ito malaman. Hindi siya sa akin. Isa lamang siyang sugo. Tagapagsubok. Pinadadala siya sa mga may ambisyon. Kaya niyo siyang paalisin. Tama po ba? Tumawa siya, mababa at malamig. Hindi ako ang nagpaparito sa kanya. Ang nagmamay-ari sa kanya ay ang Panginoon ng Alingaungaw. Napaatras ako. Ano po iyon? Isang nilalang na matagal nang ginugutom ng kasikatan at kasakiman. Matagal ko na siyang pinagsilbihan. Noon, ako rin ang sinubok. Pero ako ang nakaligtas. Si Jenny hindi. Inside the mansion's old chapel. At Jenny meets Dodong in secret. Her face looks softer. Tired. Kung gusto mong mailigtas si Mike, sabi niya habang inaabot ang lumang tari na may ukit ng anting-anting, kailangan mong putulin ang ugnayan. Hindi lang sa manok kundi sa pinagmulan nito. Nasaan siya? Tanong ko. Sa kabilugan ng buwan, lilitaw siya. Sa gitna ng sabungan. Mag-isa. Hahanapin niya ang pinakamalakas. At kapag nahanap niya, hindi lang kaluluwa ang kukunin niya, kundi buong pagkatao. Nightfall. Kuya Mike, now completely quiet, prepares for his next fight. Dodong watches him from afar, tears in his eyes. Kung may pagkakataon pa siyang mailigtas, ito na lang ang natitira, bulong ko. Mingming, ang aking pusa, ay nakatayo sa tabi ko. Nakataas ang balahibo. Si Kidlat, ang maliit kong manok na pinapalaki, ay tila hindi mapakali sa kulungan. Ang langit ay natatakpan na ng ulap. Ang buwan ay unti-unting bumubuo ng kabilugan. At sa dilim ng gabi, isang huni ng panabong ang bumasag sa katahimikan, hindi ng hayop kundi ng nilalang. Hindi na ito laban ng sabong. Ito ay laban para sa kaluluwa ng mga mahal namin. Sa gabing ito, kailangan naming maging mas matatag kaysa sa dilim. Midnight. Sabungan, abandoned and swallowed kiva shadows. Thunder rumbles overhead. The full moon is high. The ring is empty for now. Dumaan na ang gabi ng kasiyahan. Ngayon, gabi na ng paghatol. Tahimik ang paligid pero ang dibdib ko'y parang pinipiga. Nasa tabi ko si Lola Flor, mahigpit ang hawak sa bote ng itim na langis. Sa kanan ko si Ate Jenny, hawak ang tari na may ukit ng mga sinaunang albularyo. Sa kaliwa ko si Kidlat, ang aking manok, mas maliit kaysa kay General, pero may lakas na hindi nakikita sa katawan kundi sa puso. Lahat kami handa. Pero lahat kami takot. From the shadows, footsteps emerge. It's Kuya Mike. In his arms, General. Hindi ko na siya kilala. Ang dating mapagmahal na kuya ko, ngayon ay tahimik, maputla, parang bangkay na gumagalaw. Ang kanyang mga mata, walang ningning. At ang hawak niyang manok, hindi na lang basta hayop. May itim na usok na unti-unting bumabalot sa katawan nito. Kumikintab ang balahibo para bang basang-basa ng dugo. Lumapit siya sa gitna ng ring. Wala siyang sinabi. Tumapat ako.
Ang lamig ng hangin, parang may espiritong dumadapo sa batok ko. Mike, bulong ni Lola, lumaban ka. Kung andyan ka pa sa loob niyan, lumaban ka. Ngunit hindi siya tumugon. Bagkus, tumingin sa langit at ibinuka ang bibig. At sa sandaling iyon, nagsimulang mabiyak ang lupa sa ilalim ng sabungan. The ground splits in the center of the ring. Black feathers explode into the air. If creature rises. Hindi na si General ang nasa harapan namin. Isang nilalang na kalahating manok, kalahating tao. Malalaki ang pakpak, matulis ang mga kuko, at ang kanyang mukha ay parang pinagsamang ulo ng tandang at matandang lalaki na may sungay. Sa gitna ng kanyang noo, isang pulang mata, bukas, at lumuluhan ng itim na likido. Ako ang Panginoon ng Alinggaungaw. Ako ang tinig ng kasakiman, ng tagumpay na walang kabayaran, ng kagustuhang walang hanggan. Lumipad siya sa ere at sumigaw, isang tunog na tila sabay na iyak ng hayop at sigaw ng taong pinahihirapan. Napaatras kami. Nabitawan ko si Kidlat. Tumakbo siya palayo. Si Mingming, mula sa bubungan, biglang tumalon, sinunggaban ang nilalang, ngunit tinamaan ng isang hampas ng pakpak at tumilapon sa pader. Mingming, sigaw ko. Chaos. Wind and dust whirl in the ring. Lola Flor starts chanting in ancient dialect. At Jenny begins drawing a circle of salt. Dodong, sigaw ni Ate Jenny. Kailangan nating ihiwalay si Mike sa nakoy. Pumagit na si Kuya Mike, nakaluhod, tila wala sa sarili. Nakataas ang dalawang kamay, hawak pa rin ang tari ni General. Ang kanyang labi dumudugo. Ngunit may luha sa kanyang mga mata. Kuya, lumapit ako, kahit nanginginig, kung andyan ka papakiusap bumalik ka sa amin. Labanan mo siya. Hindi ko na kaya, bulong niya, basag na ang boses. Sinaniban na niya ako, tumulo ang luha ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Patawarin mo ako, Dodong, bulong niya. Binigay ko ang sarili ko kapalit ng pansamantalang tagumpay. The demon swoops down. Lola throws the black oil into the air. It bursts into smoke. The creature screams. Ate Jenny tumakbo sa likod ng sabungan at bumalik na may hawak na maliit na kahon. Ito ang pinakasentro ng kapangyarihan niya, sabi niya, binuksan ito, at sa loob, isang piraso ng balahibo ni General na kulay itim na may pulang ugat. Dodong, gamitin mo ang tari. Pumunta ka sa sentro. Hanapin mo ang puso ng nilalang. Putulin mo ang ugnayan. Hindi ko alam kung anong klaseng tapang ang sumapi sa akin. Pero para kay Kuya Mike, para sa mga nawawala, para sa lahat ng minahal ng halimaw na ito, tumakbo ako. Lumundag ako sa gitna ng sabungan. Hinampas na nilalang ang lupa. Umangat ang putik. Pinalipad ang mga tabla. Pero tinaga ko siya. Isang malalim na hiwa sa balikat. Sumigaw siya, tumalsik. Napunit ang kanyang pakpak. Lumingon siya sa akin, ang kanyang pulang mata umiikot, galit na galit. Maliit kang bata. Walang halaga. Wala kang laban. Hindi, sigaw ko. May halaga ako. Dahil hindi ako nagbebenta ng kaluluwa ko para lang sa tagumpay. The creature charges. Kidlat suddenly returns, leaps into the air and attacks. Ang aking maliit na panabong, buong lakas na sumugod. Habang nakalipad ang nilalang, sinunggaban siya ni Kidlat sa mata. Mabilis akong umikot, itinaas ang tari at tinagagi puso. Isang hiyaw. Isang sigaw na bumasag sa gabi. The creature explodes into black smoke. Mike collapses. Silence follows. Nang mawala ang usok, nakita ko si Kuya Mike, nakahandusay, umiiyak, pero buhay. Lumingon ako kay Lola. Lumapit siya, hinawakan ako sa mukha. Matapang ka, apo. Hindi lahat ng laban ay natatapos sa lakas. Minsan, puso ang tunay na sandata. Nagising si Mingming. Dumila sa mukha ko. Si Kidlat, humuni at yumakap sa akin gamit ang pakpak. Si Ate Jenny, lumapit kay Mike at tinapik ang balikat niya. Lumuhod kami. Magkakasama.
Sa gitna ng dating sabungan, ngayon ay altar ng pagbabalik loob. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng panalo, kundi sa dami ng taong hindi natin isinuko para makuha ang ating kagustuhan. At sa gabing ito, pinili naming ipaglaban ang isa't isa. Early morning. The sabungan is empty. Sunlight begins to pierce through the fog. Smoke still rises from burnt feathers and broken wood. Ang sabungan, dating punong-puno ng sigawan at halakhakan, ngayon tila simbahan ng katahimikan. Dito ginanap ang madugong sabong, hindi ng hayop laban sa hayop, kundi ng tao laban sa sarili nilang kasakiman. Nakaupo si Kuya Mike sa isang sirang bangko, basang-basa ng hamog, duguan ang mga kamay, ngunit buhay. Wala na si General. Wala na ang nakoy. Lumapit ako sa kanya, tahimik. Hindi kami agad nag-usap. Wala ring iyakan. Hindi iyon kailangan. Kasi sa pagitan ng katahimikan namin, pareho naming alam, may bahagi sa kanya ang kailanman ay hindi na maibabalik. Pero kahit papaano, may bahagi rin siyang nabawi. At home. Lola Flor burns the last of the feathers with sacred herbs. And Jenny watches from the window. Hindi lahat ng sugat ay dapat takpan, sabi ni Lola, habang sinisindihan ang kahon kung saan nakaimbak ang mga huling labi ng tari ni General. Ang iba, kailangan munang damhin. Para matutong huwag na ulit dumaan sa parehong daan. Tumango si Ate Jenny, hawak ang isang piraso ng lumang litrato nila ni Doña Dolor noong bata pa sila. Ngayon, tanging abo na lang ang natira sa Donyang minsang naging Panginoon ng Manukan. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya lumaban. Sa huli, pinili niyang tanggapin ang kabayaran ng kanyang mga lihim. Sa kanyang kwarto, nakita siyang nakaupo, mata ay nakapikit, at sa kanyang labi ay tila may ngiti. Tahimik. Parang sinukuan ang sariling kadiliman. Village Square. Flyers of the missing villagers are replaced with fresh flowers and candles. A slow ritual of remembrance begins. Isa-isang nagsilabasan ang mga tao. Sa unang pagkakataon sa maraming linggo, walang sigawan sa sabungan. Wala ring pusta. Ang baryo, tila humihinga na ulit. Dinala ng mga tao ang pangalan ng mga nawawala, kay Mang Encho, kay Aling Ditas, at sa iba pang hindi na muling nakita. Sa gitna ng plaza, isang maliit na altar ang itinayo. Sa tuktok nito, isang kahoy na panabong, inukit ni Kuya Mike gamit ang mga lumang tabla ng kulungan. Sa ilalim ng estatwa, isang inskripsyon, ang tagumpay ay hindi sa panalo kundi sa mga iniingatang buhay. Weeks later, Dodong returns to the Manukan. Kidlat now walks freely beside him. Mingming watches from the roof. Unti-unti, ibinalik namin ang dating ritmo ng araw. Pagmulat ng mata, sabog ng palay. Paglilinis ng kulungan. Paggising sa mga bagong sisiw. Nawala man si General, binuhay ni Kidlat ang bagong simula. Pero may mga gabi pa rin. Mga gabi na kung saan, habang tahimik ang paligid, bigla akong mapapatingin sa dilim. Hindi dahil may kinatatakutan ako. Kundi dahil alam kong hindi pa tapos ang kwento ng mga nilalang sa likod ng anino. Kuya Mike walks into the Manukan for the first time since the battle. He kneels, tears falling silently. Lumapit siya sa akin. Dodong, mahina niyang sabi, salamat. Kung hindi mo ako pinigilan, baka ako na ang susunod. Wala akong ginawa kundi paalalahanan ka kung sino ka. Ang totoong tagapangalaga. Hindi ang sabungero lang. Tinapik niya ang balikat ko. Ngayon alam ko na, mas importante pala ang may uwian kaysa may tinataya. Sa isang panaginip, nakita kong muli ang sabungan, buo, maliwanag, masigla. Sa gitna nito, si Doña Dolor, batang-bata, nakaupo sa silyang yantok, pinapanood ang dalawang panabong. Katabi niya si Jenny, nakatawa, masaya. Walang kadiliman. Sa panaginip, nilapitan ko siya. Tiningnan niya ako. Sa unang pagkakataon, hindi bilang bantay ng Manukan, kundi bilang batang katulad ko rin noon, na minsang naniwalang ang tagumpay ay walang hanggan. Ngumiti siya. At unti-unti naglaho ang panaginip. Morning sun over the Manukan. Dodong feeds the chicks.
Mingming stretches. Kidlat crows, proud, normal, defiant crow. Lahat ay tahimik, ngunit puno ng buhay. Dumaan si Lola Flor sa tabi ko, bitbit ang kalderetang may bagong lugaw. Handa ka na sa klase mo bukas? Tanong niya. Tumango ako. Opo, Lola. Ngumiti siya. Ang mabuting tagapangalaga, hindi lang sa manok, pati sa pamilya, sa alaala at sa sarili. Ang tunay na halimaw ay hindi laging may pangil o balahibo. Minsan, ito'y kagustuhang umangat kahit may nadudurog. Minsan, ito'y katahimikan kapag may dapat ipaglaban. Sa manukang ito, marami ang nawala. Pero mas marami ang natutong pumili ng tama, kahit hindi iyon ang madali. Ako si Dodong. Tagapangalaga ng manukan. Tagapangalaga ng mga hindi makalaban. At tagapagsalaysay ng gabing bumulong ang dilim pero mas malakas ang loob naming sumigaw. The manukan bad in golden light. Then fade to black. A single crow echoes and fades.